Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po ng linggo. Ngayon ho ay March 15, 2026. Ilang linggo na lang ho ay papasok na ho ang Holy Week at papasok na rin ho ang buwan ng Abril. So, kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti ho kayong kalagayan. Saan man ho kayo naroon, maging sa Pilipinas man o sa Middle East ho, yung ating mga OFW ho dyan. Sana ho ay maging safe kayo dahil ngayon ho ay naiipit kayo dyan sa mga problema ho na kinakaharap ng mga bansa ho sa gitnang silangan dahil nga ho dito sa pag-atake ng Amerika at Israel ho sa bansang Iran. So nagbabalik ho ang Eric's Vlog ngayong araw ho na ito ay pag-usapan ho natin ang mga kaganapan na ho na nangyayari ho sa Middle East. Diyan nga ho sa pag-atake ng Amerika at itong Israel laban ho dito sa bansang Iran. So, ang mga updated ho na ating nakakalap dyan, una ho ay nagbabala itong si Donald Trump ho, ang presidente ng Amerika. Doon ho sa lahat ng sasakyan ho na pandagat ng mga Iran na kanila daw hong bobombahin doon ho sa Strait of Hormuz. Ito ho yung daan na palabas ho ng mga barko na may lulan hong mga petrolyo at mga langis na lumalabas ho na dinadala sa iba't ibang bansa na galing ho sa mga oil depot at refinery ng mga iba't ibang bansa ho na nagpo-produce ho ng langis. So yun ho ang una hong binanggit ng presidente ho ng Amerika doon ho sa mga pandagat ho na sasakyan na kanila daw hong bobombahin ang sino man hong makita na Iran na sasakyan pandagat ho dyan. Ang pangalawa naman hong bagay naman na may kaugnayan ho dito sa kaguluhan nga ho nangyayari dyan sa gitnang silangan ay sinabi ho ng Amerika na totally defeated na daw ho itong bansang Iran at nanghihingi daw ho ng deal para ho pag-usapan siguro ang nangyayari ho na pagbobomba ho sa kanila. Subalit itinanggi naman ho ito ng foreign minister ho ng Iran na sinasabi ho nila na wala daw hong ceasefire at no deal on the table. Ibig sabihin ho, wala hong katunayan na merong deal na gustong ipaabot ang bansang Iran ho sa bansang Amerika. So, lumalabas ho na merong magkaibang pahayag ang Amerika at ang Iran. Pangatlo ho dyan ay hinikayat ho ni Trump o nanawagan ho siya na magpadala daw ho ng warship ang China, France, Japan, South Korea, UK tuno sa Hormuz. So yun ho ang isang binanggit ho ng presidente ho ng Amerika na si Donald Trump. Ang pang-apat naman ho dyan ay inanunsyo naman ho ng bansang Iran na sila daw ho ay magpapadala ng mga upgraded at mas matitindi pa hong ballistic missile. Yan ho ay ayon dun sa Deputy Defense Minister ho ng Iran na sila daw ho ay magpapadala ng mga mas malulupit pa hong at upgraded ho na mga ballistic missile na malalakas. Yan ho ang isang pinahayag ng bansang Iran. Dahil sinasabi nga ho ng Amerika na 90% daw ho ay down na daw ang mga ballistic missile ho at mga kagamitang militar ho ng Iran. Subalit ito ho'y itinanggi ng Iran dahil patuloy pa hong nagpapadala ng mga ballistic missile ho itong bansang Iran sa mga kalapit ho na bansa sa gitnang silangan. So, isa pa ho dyan ay
Ayon ho sa UAE ay meron hong siyam ho na ballistic missile ho ang na-intercept at meron din hong 33 drones. So ayan ho, makikita nyo dyan na patuloy na binobomba at tinatarget ng bansang Iran ang bansang UAE, at sa Qatar ho ay merong apat na ballistic missile ho ang na-intercept ng bansang Qatar, at marami din hong multiple na drone. So sa Jordan ho ay 79 naman out of 85 missiles ang na-intercept, at sa Saudi Arabia ay 10 ho, particular ho sa lugar ho ng Riyadh. So yun ho, at ang sumunod ho dyan na update ho dyan sa nangyayari kaguluhan ho dyan sa gitnang silangan ay nagbabala ho ang Iran dun ho sa mga civilians na malapit ho sa US link facilities. Kaya pinapalayo ho ang mga ibang ang mga civilian na malalapit daw ho sa mga US link facilities, gaya ho ng ports, docks at iba pa hong facilities na may kaugnayan ho sa bansang Amerika. So yun ho, ang isa pa dyan ay ang nagagastos na ho ng Amerika sa pagpapadala ho ng o pagbobomba o pag-atake ho doon ho sa bansang Iran ay nasa $16.5 billion na ho ang nagagastos sa loob lang ho ng 12 araw. At nasa 15,000 na rin ho ang mga na-target nila ng US at saka Israel ho sa bansang Iran. Sa bansang Iran ho ay 1,444 na ho ang namamatay. Sa Lebanon ho ay 826, at ang 106 ho doon ay mga bata. At sa Amerika ho ay merong 13 US service personnel. Ang 7 ho dyan ay napatay ho ng kalaban, at ang 6 naman ho ay yun hong plane crash na nangyari ho sa Iraq. At sa Israel naman ho ay 12 sibilyan ang namatay na ho dyan, at marami din ho ang sugatan dito ho naman ho sa Iran. At sinasabi ho na doon pala ho sa Israel ay nasa 2,000 na ho ang injured ayon ho sa pag-atake ho ng Iran laban ho dito sa Israel. At meron din hong sinasabi sa balita na 25 ho na Iran hospital ang na-damage na ho sa pag-atake ng Amerika at Israel laban ho sa Iran. At ang kahuli-hulihan hong update ay sarado pa ho ang Strait of Hormuz. Pero meron ho tayong mga nababalitaan na mga balita ho na yun daw hong mga barko na o mga Chinese na barko ho ay nakakadaan dito ho sa Strait of Hormuz. So sinasabi rin sa balita na kailangan kumuha ng permit sa bansang Iran upang makadaan sa Strait of Hormuz. So yan ho ang mga kaganapan na nangyayari ho sa 15 araw hong pag-atake ng Amerika at Israel sa laban ho sa Iran. Gayon na rin ho ang pag-atake naman ng Iran sa mga kalapit ho na bansa gaya ho ng UAE, Qatar, Saudi Arabia, Yemen, at maging ho sa Lebanon. So yan ho ang mga nangyayari hong kaguluhan. Yan ho ang mga updated na mga bagay-bagay ho na nangyayari ngayon para ho sa inyong kaalaman dyan ho sa nangyayaring sigalot o problema sa Middle East. At dahil ho dyan sa nangyayaring yan
ay napakatindi ho ng epekto niyan dahil ayon ho sa mga balita, lalong-lalo na ho sa Pilipinas, ay mawawalan daw ho ng supply ng LPG. So, malaking problema ho ito dahil yan ho ang pangunahing ginagamit ng mga Pilipino sa pagluluto ho sa araw-araw ng dumaraan ho ay ito ho ang magiging problema. Mawawalan daw ho ng supply ng LPG kaya naman ho mabentang-mabenta ho ngayon ang tinatawag na induction cooker na kung saan ho ay ang nagpapatakbo dito ay ang kuryente. So meron na rin tayong mga nakita na solar induction cooker para ho sa alternative para ho sa nababalita nga ho na pagkawala ng LPG. So yun ho ang magiging epekto ho. Isa ay ang kawalan ho ng supply ng LPG na napapabalita. Ang isa pa hong problema dyan ay ang napakataas ho na presyo ng petrolyo at sigurado hong magkakaroon ho ito ng domino effect sa lahat ho ng serbisyo at presyo ho ng produkto at ang mga pang-araw-araw na bilihin ho sa bansang Pilipinas at sigurado hong ito'y magkakaroon ng malaking epekto hindi lang din ho sa Pilipinas maging sa ibang bansa ho ay mararanasan ho ang problema dahil nga ho sa pagtaas o posibleng pagtaas ho ng presyo ho ng langis at mga produkto ho ng petrolyo. So yan ho ang aking vlog ho ngayon, ang mga bagay-bagay ho na nangyayari sa sitwasyon ho diyan ho sa pag-atake ng Amerika at Israel sa bansang Iran, gayon na rin ho ang pagpapadala din ho ng mga drone at missile ng Iran sa mga karatig o kalapit bansa ho gaya ng UAE, Qatar. At yun nga ho ay binanggit ko rin ho ang magiging epekto ng kaguluhan ho na nangyayari sa gitnang silangan. So ating panalangin na sana ay matigil na ho yan, mahinto at magkaroon ho ng katahimikan at humupa na ho sana ang tensyon dyan ho sa gitnang silangan. So hanggang dito lang po muna ang ating vlog. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po sa mga OFW na nandyan ho sa bansang na sa mga bansa ho na nandyan sa gitnang silangan.